na balita ngayong tanghali. Metro Manila inilagay ng pag-asa sa dangerous hot weather warning. Luzon at Visayas grid ilalagay uli sa yellow alert ngayong araw. Vice President Sara Duterte nagpasalamat sa patuloy na tiwala sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Rehabilitasyon ng EDSA Kamuning Flyover simula na ngayong araw. At contract of service at job order workers sa gobyerno mananatili. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 25, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Patuloy pang pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang isusumiteng rekomendasyon sa Department of Transportation kaugnay sa planong paglalagay ng motorcycle lane sa EDSA. Ayon sa MMDA, isa sa kinokonsidera ang pagbabawal sa mga motorsiklo na dumaan sa flyover at underpass kapag mayroon ng lane na dedicated para sa kanila. Narito ang report ni JP Nunez. Hindi pa rin nawawala ang mga hindi disiplinadong motorcycle riders na karaniwang nagiging sanhi ng aksidente sa daan at nagdudulot ng masikip na traffic. Bunsod nito, patuloy na pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga suwestyon na muling ibalik ang motorcycle lane sa EDSA na planong itabi sa bike lane. Isa sa mga konsiderasyon sa pag-aaral kapag meron ng motorcycle lane sa EDSA ay ang pagbabawal sa mga ito na dumaan sa flyover o underpass. Ibig sabihin ang mga motorsiklo ay dadaan lamang sa service road kung saan naroroon ang mga stoplight. Ayon sa MMDA, sa pamamagitan nito, hindi nasisiksik pa sa ibang mga sasakyan sa flyover o underpass ang mga motorsiklo. Makakabawas ito dahil kung nakikita natin, siguro marami sa inyo nakaka-experience nga na yung mga motor sumisingit, kanan, kaliwa, magugulat ka na lang, nasa tabi mo na, sumabit na sa iyo, tapos kakamot ulo. Kasama po sa pinag-aaralan namin yan na kung bibigyan natin ng motorcycle lane, hindi na po sila papayagang dumaan sa overpass at underpass. So, diretso po sila. In terms of pag-iimbudo, makakatulong yan kasi mababawasan. Inaasahan naman ng MMDA na magiging epektibo ang motorcycle lane sa EDSA para makabawas ng traffic tulad ng ginawang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nagawa naman natin yan sa Commonwealth at nakita natin yung magandang epekto. Although, hindi pa siya fully na-implement dahil nga wala tayong NCAP sa ngayon na supposedly yan na magre-regulate talaga. Target na ng MMDA na magsumite sa Department of Transportation sa susunod na buwan ng resulta ng kanilang pag-aaral sa planong ito. Samantala para sa mga rider na madalas dumaan sa EDSA, pabor naman sila sa paglalagay ng motorcycle lane. Pero questionable kung maipatutupad ito ng husto. Inaasahan din nila na magiging mas matagal ang kanilang biyahe kung hindi na sila dadaan sa mga flyover at underpass dahil sa dami ng mga stoplight na kanilang madadaanan sa mga service road sa kahabaan ng EDSA. Palagay ko dapat kasi minsan nawawalan kami ng pwesto eh. Kaya yung iba sumisingit-singit, minsan pupunta sa bike lane. Kung may motorcycling kami, parang katulad sa Commonwealth, mas okay, mas yung takbo namin, dire-diretso lang. Hindi may iwasan. Kahit ganun yung mangyari siguro. Alin ang di maiwasan? Na yung mga pagsingit-singit sa mga sasakyan pa rin kahit maglagay ng motor rin kung sakali. Dahil? Napakadami motorista tsaka traffic dito sa atin talaga sa Pilipinas siyempre. Para naman sa isang Urban Sustainable Mobility Advocate Group na Alt Mobility PH, isang progresibong hakbang ang paglalagay ng bukod na linya para sa mga motorsiklo. Ayon sa direktor nito na si Ira Cruz, kapag mas maayos kasi ang patakaran sa kalsada, nagkakaroon ng mas maayos na pagsunod ang mga motorista.
lalo na ngayon na umaabot na sa 170,000 na riders ang dumadaan sa EDSA kada araw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula na ngayong araw ang rehabilitasyon ng EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City. Nakapaglagay na ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng signages para sa mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista. Mula sa Quezon City, nagbabalik si JP Nunez live. JP, hindi na rin ba padaraanan ang flyover simula sa araw na ito? At kumusta naman yung sitwasyon ng trapiko sa bahaging yan ng EDSA? Aga ngayong tanghali, April 25, pwede pang makadaan yung mga motorista at maluwag pa yung daanan sa ibabaw ng EDSA Kamuning Flyover. Magsisimula yung pagsasara nito sa May 1 pa. Sa ngayon, ang ginagawa pa lang ng DPWH ay yung paglalagay ng mga suporta sa ilalim ng flyover, kaya wala pa itong direktang epekto dun sa mga motorista na dadaan sa ibabaw ng flyover. Ngayong April 25, sinisimulan na ng Department of Public Works and Highways ang rehabilitasyon ng EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City. Sa ngayon, naglalagay muna sila ng beam sa ilalim ng flyover para sa suporta ng tulay kapag sinimulan na ang construction. Wala pa itong direktang epekto sa mga motorista ngayong araw at maluwag pang nadadaanan ang flyover. Ang mga kalsada naman bago mag-flyover ay nilagyan na ng signages ng DPWH. Ito yung magsisilbing mga alternatibong ruta, oras na isara ang flyover at sinimulan na ang retrofitting. Inaasahan na magdudulot talaga ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan ang retrofitting, kaya inaabisuhan ang mga motorista na planuhin ang kanilang mga biyahe. Aga para doon sa ating mga motorista, ang flyover ay isasara mismo sa araw pa ng May 1, kung saan kapag isinara yan, partially closed para doon sa mga private vehicle, hindi muna sila pwedeng makadaan doon sa ibabaw ng flyover, pati na yung mga nagmomotorsiklo. Ang tangi lang pwedeng makadaan sa flyover simula sa May 1 ay yung mga pinadadaan sa EDSA busway, lalong-lalo na yung mga nasa EDSA carousel. At tatagal yung construction ng 6 na buwan. Ibig sabihin, pag nagsimula sa May 1 yung pagsasara, sa October na siya muling mabubuksan para sa mga motorista. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam dahil sa matinding init ng panahon. Tiniyak naman ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na walang pagbabawas sa alokasyon ng tubig ngayong Abril sa kabila ng pangamba ng ilang consumer na mabawasan o mawala ng alokasyon ng tubig. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Siniguro ni Engineer Patrick Dizon, ang Division Manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, na may augmentation measures na silang inihanda kaugnay ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Even based from our historical records, ang ating pong Angat Dam ay pababa po talaga po siya sa ganitong mga buwan. So by actually starting from January hanggang June or May ay pababa po talaga yung ating pong elevation. So expected naman po natin yan, kaya po tayo nag-prepare po ng mga augmentation measures. Paliwanag ni Engineer Dizon na binabaan lang ang pressure ng tubig tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga para makatipid sa tubig. We're working on the Angat Technical Working Group, especially for the National Water Resources Board, na wag pong bawasan po yung allocation po natin. Kaya po tayo for the month of March and April, ang ginawa po natin ay nagkaroon po tayo ng mga tinatawag po natin mga pressure management po, na kung saan ay binabaan po natin yung mga pressure po sa ating sistema. So from 10 p.m. hanggang alas 4 po ng umaga ay talaga pong binawasan po natin yung pressure para po makatipid po tayo ng tubig. Dagdag pa niya na hindi pa naman nababawasan ang alokasyon ng tubig ngayong buwan, kaya walang dapat pang ipangamba ang mga consumer.
Mahigpit na paalala pa rin sa publiko ang matalinong paggamit ng tubig. Gawin ang lahat ng hakbang para makatipid kahit wala pang opisyal na anunsyo ng kakulangan sa supply ng tubig. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilagay ng Pag-asa sa dangerous hot weather warning o mapanganib na babala ang malaking bahagi ng bansa dahil sa inaasahang pagtaas pa ng heat index ngayong araw. Base sa projection ng State Weather Bureau, maaaring pumalo sa 45 degrees Celsius ang mararamdamang init sa Metro Manila. Samantala, nasa 47 degrees Celsius naman sa bahagi ng Cavite. Maaari ring umabot sa 46 degrees ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan, habang 45 degrees naman sa Subic Bay, Olongapo City, San Jose Occidental, Mindoro, Aborlan sa Palawan at Rojas City, Capiz. Muling pinapayuhan ang publiko na iwasan munang lumabas ng bahay o di kaya ay magdala ng payong at tubig upang makaiwas sa heat exhaustion at heat stroke. Ilalagay muli sa yellow alert ng National Grid Corporation of the Philippines ang Luzon at Visayas grids ngayong araw ng Huwebes. Sa inilabas na advisory ng NGCP, ang Luzon grid ay ilalagay sa yellow alert mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon at 7:00 hanggang 11:00 ng gabi. Samantala, ilalagay rin sa yellow alert ang Visayas grid mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon, 6:00 hanggang 7:00 ng gabi at 8:00 hanggang 9:00 ng gabi. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa patuloy na tiwala sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng tensyon sa pagitan nila ni First Lady Liza Marcos. Sa inilabas na mensahe ni VP Sara, tiniyak nito na patuloy niyang gagampanan ang kanyang mandato bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Makakaasaan niya ang Pangulo na mananatili siyang maglilingkod ng tapat kasama ng lahat ng bumubuo ng Department of Education para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Makikipagtulungan ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa iba pang law enforcement agencies kaugnay sa investigasyon ng kumalat na umano'y deepfake audio o hindi totoong boses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maririnig sa audio na inatasan ng Pangulo ang militar na gumanti laban sa China. Narito ang report ni Dante Amento. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating puwersa para matigil na itong mga pambubuli. Huwag tayong matakot sa kanila. Marami ang sumusuporta sa ating bansa. Ipinarinig ni Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary for Cybersecurity Jeffrey Ian D. sa media kahapon ang kumalat na audio na katunog ng boses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maririnig dito na ipinag-utos ng Pangulo na gumanti partikular ang militar laban sa China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Kung pakikinggan, aakalain mo na talagang si PBBM ang nagsasalita sa recording. Ngunit binigyang diin at nilinaw ng DICT na peke at artificial intelligence o AI generated ang boses ng Pangulo. It is fake. It is not the President's voice. Kinumpirma din ng Presidential Communications Office o PCO na peke ito. Ipinabura na ang audio-video mula sa social media platform na YouTube pero mayroon pa rin anyang ibang lumitaw na kopya nito. Bunso nito makikipagtulungan ang DICT sa ibang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP para maimbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Sakaling matunto nila ang mga gumawa at nagpakalat nito, posibleng kasuhan ng paglabag sa cybercrime law. We don't have any leads yet. Don't worry, we'll let you know. I think it would be more appropriate for us to forward this to the National Bureau of Investigation and the Cybercrime Investigation Coordinating Center. Dagdag pa ng kagawaran, hindi dapat ipagsawalang bahala ang issue dahil unang beses na ginamit ang boses ng Pangulo para magpakalat ng pekeng impormasyon hinggil sa policy statement at West Philippine Sea at seguridad ng buong bansa ang nakataya rito. In the past kasi, the voice of the President and other past presidents were used for jokes. May pinapakanta pa nga sila, binividyoke, etc. Sumasayaw. These are harmless.
Para naman sa National Security Council, maaring may naglalabasang peking video ay dahil sa ginagawang balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa. Paglilinaw ng NSC, walang paghahanda para sa giyera at ang balikatan exercises ay bahagi lang ng kasunduan sa ating mga kaalyadong bansa. This is not a prelude to war. This is just a preparation of both countries for whatever threat there may be in accordance with the Mutual Defense Treaty. Panawagan ng mga otoridad sa publiko na huwag basta-bastang maniniwala sa mga kumakalat na video online, lalo na kung boses lang naman. Huwag na ring ipakalat ang video dahil pagmumulan lang ito ng maling impormasyon at kalituhan sa publiko. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala ng mababang krimen ang Philippine National Police sa naunang 4 na buwan ng 2024. Partikular dito ang 8 focus crimes. Ang detalye sa ulat, ihahatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano-ano itong 8 focus crimes at saan mai-attribute ng PNP itong pagbaba ng krimen? Magandang tanghali sa iyo, Ang 8 crime ay kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping of motor vehicle at carnapping ng motorcycle. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, may attribute ito sa epektibong police visibility, pagpapatrolya at pagbabantay ng mga pulis sa mga kalye at matataong lugar sa bansa. Bukod pa sa maayos ding koordinasyon at kooperasyon ng barangay at komunidad, mas marami din aniya ngayong taon ang nasampahan ng kaso kumpara noong mga nakaraang taon. Sa kampanya naman laban sa illegal na droga, nasa 32.6 billion pesos worth na illegal drugs ang kanilang nakumpiska simula nang umupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto noong July 2022. Para sa paglaban sa cybercrime, sinabi ni Colonel Fajardo na nakapaglunsad na ang PNP Anti-Cybercrime Group ng 356 na entrapment operations kung saan nasa 1,202 suspect ang naaresto at 4,140 namang biktima ang na-rescue. Kaugnay naman aga sa illegal na pogo operation, nasa 50 suspect ang kanilang naaresto. 2,364 na dayuhan at 1,706 na Pilipino ang na-rescue. Sa kampanya naman laban sa kidnap for ransom, nakapagtala ang PNP ng 43 insidente. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Pinarangalan ng Armed Forces of the Philippines sa mga sundalong nasugatan sa pakikipagbakbakan sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Karialan Faction sa Maguindanao del Sur. Mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang nagbigay ng medalya sa 7 tauhan mula sa 6th Infantry Division na nagpakita ng katapangan at dedikasyon sa tungkulin. Tiniyak rin ni General Browner sa kanila na hindi natitinag ang suporta ng AFP at nangakong matatanggap ng pinakamahusay na pangangalaga ng medikal at tulong hanggang sa kanilang paggaling. Palulubugin ng mga sundalong Filipino at Amerikano ang abandonadong barko ng Philippine Navy na BRP Lake Calraya sa pagpapatuloy ng balikatan exercises. Ito ang kaisa-isang barko ng Navy na gawang China. Nauna nang inalmahan ng China ang planong ito ng Pilipinas at Estados Unidos, pero ayon sa Philippine Navy, nagkataon lamang na ang naturang barko ang gagamitin sa military drill. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. If any meaning to that, it's just coincidental. It's not complicated, it's coincidental. We have to check. If ever it is, it's no pun intended, no meaning to that. It's just coincidental, if ever it is. Nagkataon lamang at hindi dapat bigyan ng masamang kahulugan ang nalalapit na sinking exercise na isasagawa sa karagatang malapit sa Ilocos Norte bilang bahagi ng balikatan exercises ngayong taon. Ang napili kasing barko na palubugin ay ang decommissioned vessel ng Philippine Navy na BRP Lake Caliraya, ang kaisa-isang Navy vessel na gawa sa China. Ayon kay Philippine Navy Flag Officer in Command
Vice Admiral Toribio Adasi Jr., matagal at luma na ang naturang barko. The vessel has been used in the Philippines for a long time. So any attachment, if ever there is any, doesn't matter at all. Hindi naman direktang inamin ng Navy na gawa sa China ang barko na halos nasa 50 taon na ang edad. Ito ay barko para sa Philippine National Oil Company na kalaunan ay ibinigay nila sa Philippine Navy. Ngunit hindi rin ito nagtagal sa serbisyo dahil marami ng mechanical problems. This is an old tanker. We commissioned it in the Navy several years ago for to support the conduct of our naval operations. It's an old tanker, but because we can no longer, we found it appropriate to decommission it, so as not to incur so much expenses on repair and maintenance, and we reserved it for exercises such as Balikatan, so that we can have a target for our firing. Pero ang China, nauna nang inalmahan ng planong ito ng Pilipinas at US. Sa isang pahayagan na Global Times, sinabi nito na hindi dapat masyadong excited ang Pilipinas sa pagpapalubog ng barko dahil hindi nito kayang gawin sa totoong barko ng China. Mayroon din daw hangganan ang pasensya ng China at kapag nasagad ito at mailagay sa red line ang kapayapaan at stability sa South China Sea dahil sa Pilipinas at puwersang galing sa labas ay mapipilitang gumawa ng hakbang ang China na siguradong hindi kakayanin ng Pilipinas. Samantala, hindi naman papuputukin ang mid-range capability missile system na dinala ng US bilang bahagi ng Salaknib 2024 at Balikatan. May kakayahan ito na tamaan ng target sa layong 1,000 kilometro at maaaring magpakawala ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile. This particular capability is for us to learn on how this kind of assets will particularly benefit on its speedy mobilization if needed. Ryan Lacanlale, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais maimbestigahan sa Kamara ang deployment ng US missiles sa Northern Luzon para sa Philippines-US Balikatan exercises. Inihain ng Makabayan Bloc lawmakers ang House Resolution No. 1688 kaugnay nito. Para sa kabuuang detalye, may live report si Rosalie Coz. Rosalie, ano yung mga dahilan ng Makabayan Bloc lawmakers kung bakit pinareripaso itong deployment ng US missiles sa Northern Luzon para sa joint military exercises? Aga nababahala ang Makabayan Bloc lawmakers sa deployment ng Typhoon missile system kabilang na ang Tomahawk Land Attack Missiles ng US Army sa Northern Luzon bilang bahagi ng exercise sa Salaknib 24 at Balikatan Joint Military Exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito ng Amerika. Ayon sa Makabayan Bloc lawmakers, may seryosong implikasyon ito sa soberanya at seguridad ng Pilipinas. Punsod nito, inihain nila ang House Resolution No. 1688 upang imbestigahan sa Kamara ang deployment ng US missiles. Ayon sa opposition lawmakers, hindi lang ito isinasapanganib ang buhay ng mga Pilipino, kundi nalalagay din sa alanganin ng bansa dahil sa US agenda umano para sa regional dominance. Kahit nila nakaapekto ito sa kapayapaan at stability sa rehiyon. Pinatitindi rin umano nito ang tensyon sa rehiyon at kontra ito sa mandato na nakasaad sa konstitusyon na itakwil ang digmaan bilang isang pambansang polisiya. Samantala, binigyan din naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi pa puputukin ang Standard Missile 6 exercises at sinasanay lamang ang pagdadala ng weapon system by air at offloading nito sa isang secured at established na lugar. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sinadya ng mga opisyal at tauhan ng Commission on Elections o COMELEC ang sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte ngayong araw para sa voter registration. Ito ang unang pagkakataon na makapagsagawa ng pagpaparehistro sa lugar. Mula sa Surigao del Norte, makibalita tayo kay Dante Amento live.
Dante, ilan ang mga residente dyan sa Sitio Kapihan na target mairehistro ng COMELEC? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay wala pang ibinigay sa atin na figure ang Commission on Elections o COMELEC kung ilan yung target nilang residente na may rehistro dito sa Sitio Kapihan sa Socorro, bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Pero ang sinasabi naman ng Commission on Elections dito, Ella, ay kahit naman kahit mga liblib na lugar ay target nilang may rehistro yung ating mga kababayan dahil ang mahalaga ay mabigyan sila ng kanilang karapatan na makaboto. At sa ngayon nga, Ella, ay kararating lang ng team ng COMELEC dito sa Sitio Kapihan sa Socorro. Ito yung lugar kung saan ginawang komunidad noong ni Senior Aguila na o ni Jerry Esquilario na mas kilala nga nating si Senior Aguila na naging issue nga, Ella, dyan sa Senado na nagkaroon ng pagdinig. Ayon naman sa COMELEC dito, Ella, ang nabanggit kanina ni Chairman Garcia ay kahit naman sa ang lugar ay gusto nilang mapuntahan, kahit ilan pa yan ang mga residente dyan, na banggitin niya yung pagpunta ng COMELEC dyan sa Maguindanao, yung Camp Darapanan ng More Islamic Liberation Front. So ang sinasabi dito ng COMELEC, Ella, ay mahalagang kahit saan yung ating mga kababayan ay marating ng COMELEC para sila ay mabigyan naman ng pagkakataon na makaboto at malaman nila yung kanilang karapatan alinsunod sa ating saligang batas. At mamaya nga, Ella, inaasahan natin na magkakaroon din ng voter education. Ito ay pangunahan ni Director John Rex Laudiaco ng COMELEC. Ipapaunawa doon sa ating mga kababayan, mga residente dito sa Sitio Kapihan, yung paggamit ditong bagong makina ngayon ng COMELEC, yung rerentahan nila na pagmamayari ng South Korean firm na Miro. So mamaya, Ella, ay magbibigay tayo ng karagdagang update kung ano po yung mga gagawin ng COMELEC dito sa Sitio Kapihan sa bayan. So, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananatili ng mga empleyado na nasa ilalim ng Contract of Service o Cause at Job Order. Inatasan na rin ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na sanaying mabuti ang mga naturang empleyado. Narito ang ulat ni Nel Maribohok. Nel, may ideya ka ba ilang itong contract of service o job order workers sa gobyerno at may pag-asa pa kaya na sila ay ma-regular makakuha ng plantilla position? Yes, Aga, ito ang layon kung bakit nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-develop ang sanaying mabuti ang nasa Contract of Service o COS at Job Order Workers sa gobyerno upang sila ay matulungan makapasa sa Civil Service Examination at makakuha ng plantilla positions. Ito ang inihayag ni Pangulong Marcos sa pulong kahapon sa Malacanang kasama ang Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Civil Service Commission at Commission on Audit. Kaugnay nito, pinalawig ni PBBM ang pagtatrabaho ng COS at JO workers ng isa pang taon. Ang kanilang kontrata ay nakatakda sana magtapos sa Disyembre ngayong taon. Base sa datos ng Presidential Communications Office, as of June 30 ngayong taon, 29.68% ng government workforce o katumbas ng 832,812 ang COS at JO workers. Malaking porsyento dito ay nagtatrabaho sa Department of Public Works and Highways, Department of Health, Department of Education, Department of Social Welfare, Development at Department of Environment and Natural Resources. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Nel Maribohok. Ilang araw bago ang araw ng paggawa, nagkaisa ang iba't ibang labor groups para sa matagal na isinusulong na dagdag na sahod sa buong bansa. Panawagan nila ang agarang pagpasa ng karagdagang 150 pesos sa minimum na sahod ng mga manggagawa. Mula sa Maynila, may live report si Jed Neresina. Jed, ano ang plano ng grupo ng mga manggagawa sa darating na Mayo 1? Ella, dahil ilang araw na nga lang bago ang araw ng paggawa, ngayon ay nagtipon-tipon ng iba't ibang representante ng grupo ng mga manggagawa para muling humiling na isabatas na ang aumento sa sahod. Sa Mayo 1 nga, Ella, ay plano nila ang kilos protesta sa lansangan
upang ipakita ang kanilang matinding panawagan sa 150 pesos pataas na dagdag sa minimum na sahod ng mga manggagawa. Umaasa sila na makakamit ang Family Living Wage o FLW para sa mga manggagawa sa lahat ng sektor. Dahil anila Ella, malinaw na kulang talaga ang kasalukuyang minimum wage para sa pangunahing gastusin o pangangailangan ng isang pamilyang Pilipino. Kaya panawagan ng mga grupo sa Kongreso na magtakda na ng sunod na hearing upang agarang maipasa ang hiling nilang dagdag sahod. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Aalamin ng Commission on Elections o COMELEC sa United States Government kung mayroon na bang nailabas na arrest warrant laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista kaugnay sa kinakaharap nitong kaso sa Amerika. Dagdag pa ng komisyon, gagamitin nila ang kaso ni Bautista sa kanilang ihahaing motion for reconsideration sa Supreme Court kaugnay sa disqualification ng Smartmatic. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nagtungo sa kanilang tanggapan kamakailan ang United States o US Department of Justice at US Department of Homeland Security Investigations. Humingian niya ng karagdagang dokumento na may kinalaman sa kasong money laundering na kinakaharap ni dating COMELEC Chairman Andres Bautista na kumpirmadong naihain na sa isang korte sa Amerika. May ilan kaming tauhan na nag-request sila na ma-interview. Last year pa, madami silang ini-interview requesting for assistance. And we gave full assistance and cooperation to the US DOJ. Sa kopya ng kaso ni Bautista na nakuha ng UNTV, nakadetalye dito ang pagtanggap umano ni Bautista ng milyon-milyong dolyar na halaga na ipinadala sa kanyang bank accounts at pagmamayari na kumpanya noong 2016. Sinasabing suhol ito mula sa technology provider noong 2016 na mag-supply ng vote counting machines. Bagamat hindi partikular na binanggit ang Smartmatic pero ang description sa affidavit o impormasyon sa kaso ay lumalapat sa Smartmatic. Makikita rin sa dokumento na hiningi ng complainant na maglabas ng warrant of arrest laban sa dating chairman ng COMELEC dahil sa money laundering. Tinanong si Garcia kung nasa kustudiya na ba ng Amerika si Bautista, nagbigay lamang ng hint ang opisyal. You don't need an arrest warrant if the person is already in custody. Pero nang hingan ito ng kumpirmasyon, wala naman ako kinoconfirm na in custody. Ang sa akin lang, you don't need anymore a warrant if a person is in custody. So yun ang gusto nating alamin ngayon. I'll get back sa inyo. Definitely. I'm going to ask that particular question to the US authorities on what is now the... Kasi sasabihin ko sa kanila, issue sa amin ngayon, whereabouts. Samantala, nanindigan naman ng COMELEC na may basihan sila kaya nila diniskwalipika ang Smartmatic mula sa pagsama sa public bidding para sa 2025 elections. Paliwanag nito, gagamitin nila ang kaso ni Bautista sa kanilang magiging motion for reconsideration na ihahain sa Korte Suprema. Dagdag pa ng COMELEC kung niluto o nagkaroon ng sabuatan sa bidding noong 2016 elections na kinasangkutan ng dati nilang chairman para bigyang pabor ang isang kumpanya o technology provider, hindi iisang tao lamang anya ang sangkot dito. Yun po yung gusto namin patunayan. When we issue the resolution on the disqualification of the company, hindi po yun basta lang hinulaan lang namin. May basis po kami. Yun po yung basis namin. And so, ngayon lumabas po yung case. Ngayon po naandyan yung case. So we will have to watch. Ang technology provider, partikular ng vote counting machines, ay ang Smartmatic. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagdiriwang taon-taon ang National Heritage Month o Buwan ng Pambansang Pamana. Layo nitong magkaroon ng kamalayan ang mga mamamayang Pilipino sa paggalang at pagmamahal sa mga pamana ng kasaysayan at kultura ng bansa. Mula sa Intramuros, Manila, may report si Harry Ilagan live. Harry, anong tema ngayong taon para sa pagdiriwang ng National Heritage Month? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ang tema ngayong taon sa pagdiriwang ng National Heritage Month ay Championing Heritage, Capacity Building in Empowering Communities.
ipinagdiriwang ang National Heritage Month o Buwan ng Pambansang Pamana taon-taon tuwing buwan ng Mayo. Naitatag ito sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 439, Section 2003. Naglalayong itong mabago at malinang ang mga kapatidad ng komunidad at mapahalagahan ang kanilang importanteng ginagampanan sa ating bansa. At upang mapangalagaan din ang kanilang cultural identity. Layunin din nitong maibaling ang kaisipan ng bawat mamamayang Pilipino sa kultura ng Pilipinas, pagpapataas ang kamalayan ng publiko tungkol sa pamanan ng Pilipinas, at paghihikayat sa mga tao na yakapin ang kanilang pagkakakilanlang Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Inatasan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang lahat ng mga ahensyang pangkultura, mga ahensyang pambansang pahamalaan, mga paaralan, mga embahada at konsulado ng Pilipinas, mga pampublikong aklatan at mga pribadong institusyon na lumahok sa isang buwang hanay ng aktibidad at manguna sa kanilang inisyatiba na nakatuon sa pamana ng kulturang Pilipino. Ang tema ngayong taon ay nakatuon upang pagyamanin ang mga karunungan at matutunan sa ating mga ninuno, sa ating mga bayani, at tilangin ang pamahalang pambansang sining, kultura, mga kasuotan, mga awitin mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa na tumatak sa ating pagka-Pilipino. Ella, magsisimula ang pagdiriwang ng National Heritage Month simula Mayo 2024. Yan muna ang update. Balik sa'yo, Ella! Alright, maraming salamat, Harry Ilagan. Patay ang isang babae matapos sumabog ang isang truck sa Panabo City, Davao del Norte. Bunsod nito, nagsasagawa ng hot pursuit operation ang Philippine National Police at nagpatupad ng checkpoint sa lugar. Mula sa Davao City, may live report si Lalaine Moreno. Lalaine, may lead na ba ang PNP kung sino ang mga suspect sa pagpapasabog? Wala pang natukoy na suspect ang Philippine National Police dito sa nangyaring umano'y pagpapasabog ng elf truck dito sa Panabo City. Pero ayon sa kanilang inisyal na investigasyon, may dalawang lalaki na nagtapo naman ng bomba dito sa isang elf truck kagabi. Isang babaeng pasahero ng elf truck ang nasawi matapos sumabog ang sinasakyan nitong truck sa National Highway, Barangay JP Laurel, Panabo City, Davao del Norte, alas 6:50 kagabi. Isinugod pa ito sa Carmen District Hospital pero hindi na ito nakasurvive. Habang wala namang tinamong sugat ang driver ng truck. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulis, dalawang lalaking nakasuot ng itim na t-shirt at nakasakay ng motorsiklo ang naghagis umano ng bomba sa truck at agad na umalis. Agad namang nagsagawa ng border checkpoint ng PNP at hinigpitan ang seguridad sa lugar. Nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang PNP sa mga entry at exit points na posibleng pagdaanan ng mga suspect. Ayon sa Police Regional Office 11, paigtingin nila ang paglalagay ng checkpoint dito sa rehiyon at patuloy pang inaalam ng PNP ang motibo ng pagsabog. Yan muna ating balita mula rito sa Panabo City, Davao del Norte. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Sinimula na ngayong araw ang 3-day first aid and basic life support training ang nasa 100 estudyante, guro at non-teaching personnel sa Baguio City National High School ng UNTV News and Rescue. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolaro live. Grace, kumusta ang unang araw ng training ng mga guro at estudyante dyan sa Baguio? At ano-ano ang mga ituturo ngayong araw ng UNTV EMR trainers sa kanila? Yes, Ella, magtuturo ang UNTV News and Rescue sa mga estudyante, guro at non-teaching personnel sa Baguio City National High School ng Basic Life Support Training at Basic First Aid. Isa ang Baguio City National High School sa mga eskwelahan dito sa Baguio City na nakararanas ng emergency situation sa loob ng eskwelahan, partikular na ang mga estudyante.
Sa mga nakaraang buwan ay may mga naitatala ang paaralan ng mga nahihirapang huminga, nahihilo tuwing may school activity kabilang ang flag ceremony dahil sa nararanasang heat index o init ng panahon bunsod ng El Nino. Kabilang din ang mga sitwasyon na na-sprain at strain sa tuwing may mga practice ang mga estudyante sa gymnasium. Kaya't agad na nag-request ang pamunuan ng naturang eskwelahan sa UNTV News and Rescue sa seminar upang magkaroon ng kaalaman ang mga guro ng pangunang lunas sa mga estudyante nito at mga non-teaching personnel na kinakailangang masagip agad sa panahon ng emergency. Tinuruan sila ng proper bandaging, proper splinting, controlled bleeding at cardiopulmonary resuscitation. Aabot sa higit 50 ang mga estudyante, 61 guro at non-teaching personnel ng Baguio City National High School ang kasalukuyang sinasanay sa basic first aid at basic life support. Laking pasalamat naman ng mga guro at mag-aaral na naituro sa kanila ang bagong kaalaman sa pagsagip ng buhay at pagbibigay ng pangunang lunas sa mga nangangailangan nito. Ella, matatandaan na noong buwan ng Pebrero ay nagsagawa rin tayo ng basic first aid and basic life support training sa 50 student leaders sa Baguio City National High School. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Dr. Laro. Nakapagtala ng ang Department of Health Region 3 ng halos 100 kaso ng pertussis sa gitnang Luzon. Karamihan dito ay edad 5 taong gulang pababa kung saan nangunguna ang lalawigan ng Tarlac sa may pinakamataas na tinatamaan ng sakit. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ang hakbang na ginagawa ng Department of Health para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng pertussis? Sa ngayon nga, ayon sa Department of Health, kinakailangan ng sapat na bakuna ang mga bata, lalo na yung mga sanggol na at yung mga bata na edad 0 to 12 months. At kinakailangan din kung may mayroong sintomas ng sakit ay agad na magtungo sa pinakamalapit na health center o di kaya naman ay dalhin ito sa ospital. Sa pinakahuling tala ng kaso ng pertussis sa Central Luzon, mula buwan ng Enero hanggang April 20, nasa 94 na ang kabuuang nagpositibo sa pertussis sa 7 probinsya sa Region 3. Ang Tarlac ang nangunguna sa pinakamataas na kaso na umabot ng 32. Sinundan ito ng Pampanga at Bataan. Ayon kay Dr. Divine Rhea Bermudez, Medical Officer 3, Family Health Cluster ng DOH Region 3, linggo-linggo nadaragdagan ng 5 hanggang 7 ang kaso ng pertussis sa rehiyon at inaasahang dumami pa dahil sa tindi ng init. Kumakalat ang bakterya na ito mula sa paghinga, pag-ubo at pagbahing ng mga may pertussis. Nagsisimula ang sintomas sa sipon, ubo at lagnat, ngunit lumalala ang pag-ubo sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Paalala ng DOH, ang pertussis ay isang nakakahawang sakit na nakamamatay lalo na para sa mga sanggol. Katunayan nito ay nakapagtala ng DOH Region 3 ng 13 kaso ng namatay sa pertussis sa Region 3. Karamihan po actually ng ating pong mga na hahawaan po or mayroong pertussis po sa Central Luzon will be under 5 na children po natin. Karamihan po iyon. Pero may nakita po tayong mga kaso po na mayroon po tayong mga senior, mayroon din pong school age po, mga around 8 or 9 years old, may teenagers din po. So, sari-sari pong age group natin. Pero karamihan po ng nagkakaroon ng confirmed cases po natin will be belonging under 5 children po natin, under 5 years old po. As of April 20 po na report po natin, a total of 13 po tayo na mortality since January po ito. Ayon sa DOH, ang pertussis ay matagal na gamutan at maaaring magdulot ng nakamamatay na komplikasyon tulad ng apnea o pagtigil ng paghinga, konvulsyon at pulmonya sa mga sanggol. At yan, munting latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Kinumpirma ng American officials na nagsimula na ang Ukraine sa paggamit ng long-range ballistic missiles
na sikretong ipinapadala ng Estados Unidos. Bahagi ang weapons ng $300 million na halagang aid package na inaprubahan ni US President Joe Biden noong Marso at nakarating na sa Ukraine ngayong buwan. Nagamit na ang mga ito laban sa Russian targets sa Crimea batay sa US media report. Samantala, nilagdaan na ni President Biden ang bagong aid package para sa Ukraine na nagkakahalaga naman ng $61 million. Tinuligsa ang liderato ng US House of Representatives na si Mike Johnson sa kanyang pagbisita sa Columbia University sa gitna ng mga kilos protesta laban sa Gaza War. Nagpapatuloy ang mga demonstrasyon sa iba't ibang campuses sa Estados Unidos. Ayon kay Republican House Speaker Johnson, nawala na ng kontrol sa sitwasyon ang Columbia officials. Nanawagan din ito sa University President na si Nemat Shafik na bumaba na sa pwesto. Sadly, Columbia's administrators have chosen to let the threats, the fear, and the intimidation of the mob rule, to overtake American principles like free speech and the free exchange of ideas. Balik China, si US Secretary of State Antony Blinken araw ng Miyerkules, April 24. Ikalawang pagbisita niya ito sa bansa ngayong taon sa gitna ng pinaigting na pressure ng Estados Unidos sa rival nito dahil sa suporta sa Russia. Makakapulong ni Blinken ang ilang top officials sa Beijing araw ng Biyernes, April 26. Inaasahang mapag-uusapan ang tensyon dahil sa Taiwan at US concerns sa Chinese trade practices. And of course, we'll be dealing with areas where we have real differences with China, dealing with them directly, communicating clearly. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isayas, Kapitulo 57, versikulo 2, na nagsasabi, Siya'y nanasok sa kapayapaan, sila'y nagpapahinga sa kanilang mga higaan, bawat lumalakad sa kanyang katwiran. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.